dito, ito yung isang tao na magkukumpirma na talagang sumuko si Pastor Kibuloy sa AFP. Dahil siya ho ang tumulong at nag-connect sa AFP. Siya po ang nag-connect kay Pastor Kibuloy sa ISAP. O, ito ho papanoorin natin ha. Walang pipikit, walang kukurap. Ang kumurap, pangit. Ba't lagi na lang pangit pag si Tory pinag-uusapan? Ano? Hindi. Ito. Panoorin natin. Okay. Pasok. Nais malaman ng publiko kasi isa ka sa mga nag-facilitate ng pag-surrender ni Pastor Apollo. Siya ang isa sa mga nag-facilitate. Yan po si Governor Edwin Hubahib. Okay? Ayan, pakinggan natin yung kwento niya. Can you give us details on that? Yes po, because during the time na lumapit sa akin ang Board of Directors ng QGC at with Attorney Bobby Torion na gusto nilang makipag-negotiate sa ISAP, Philippine Army. So, nung una, parang umiiwas ako dahil alam naman natin na very hot yung issues, but nung succeeding tumatawag sila sa akin na kung sana matulungan sila na makipag-dialogue sa Philippine Army, so doon ako nag-umpisa na gumawa ng hakbang na nilapitan ko ang assigned na battalion commander dito sa 60IB at sinabi ko na mayroong isang confidential dialogue na gusto ng Board of Directors ng QGC through Attorney Bobby Torion. So doon po nag-umpisa na nagpasilip. Kita nyo? Matagal pa po ito tandaan niyo. Days before. Ibig sabihin, kinausap na daw ni Attorney Torion at saka ng board ng KOJC na gustong sumuko ni Pastor Kibuloy. Kanino? Sa ISAP. Saan po yun? Sa ilalim po yun ng Philippine Army o ng AFP. Sa madaling salita, isettle muna natin to. Army o sundalo. Ibig sabihin, AFP ang pinagsukuan ni Pastor Kibuloy. Bakit ba importante yan? Banat bay. Kasi dito pa lang, nagsisinungaling na yung PNP. Sinabi ng PNP, kahit doon sa latest kanilang press con, sinabi nila na nahuli daw nila. Sa compound. Kung nahuli nila sa compound, yung sinasabi nila, meron palang negotiation na naganap between the army and abogado ni Pastor. May negotiation nang nagaganap. And even before, mamaya bibitawan niya kung anong date yun. Before pa. Po tayo na mag-uusap po sila. At alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army, sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong ang linaw po niya, no? Si Gob na ho nagsabi, di ba? Siya ho mismo nagsabi na siya ang nag-gap doon. Talagang inarrange niya na mag-usap yung pamunuan at saka yung sila Attorney Torion at ang ISAP. So ibig sabihin, yung talagang balita na sa ISAP sumuko, malinaw ho. Di ba? Ito kanina lang lumabas itong kahapon ko ho siya yung sinabi, di ba? Ito kanina lang po. Ibig sabihin, confirm. Yung mga binalita ko, binalita ng ilang vlogger at ilang online news na talagang sa ISAP sumuko si Pastor Kibuloy. Kinukumpirma. Ito ho, hindi ho ito kakampi kay Pastor Kibuloy. Sabi niya nga, hindi niya nga kilala Ang kilala niya talaga, kliyente po kasi ito ni Attorney Torion. Ibig sabihin, hinire ito ni Gob noon pa na may kaso siya tungkol doon sa kanyang pagsuspende. So ang hinire niyang abogado ay si Attorney Torion. Kaya sila magkaibigan. Siguro alam ni Attorney Torion na may kilala itong mga military at kaya sa kanila na siya na ang nag-facilitate. Dalawang grupo. So nung succeeding mga four consecutive dialogue, so nabuo yung tiwala ng both parties. Naka-apat na consecutive. Siguro naman pag sinabi mo consecutive, hindi ibig sabihin nun umaga, tanghali, gabi. Hindi ganun, ha? Siyempre, pag sinabi mong consecutive, ibig sabihin,
yung pag-uusap nila, medyo araw. Ilang araw din ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi nung araw mismo nangyari na nahuli siya. Katulad na sinasabi ng mga sinungaling na pinuno ng PNP. At kahapon, doon nag-desisyon. At bago pa yon, so nung Saturday, yun ang parang semi-final namin na Semi-final, ibig sabihin, Saturday, Sunday yung sumuko eh. So Saturday, doon na yung pinaka-final. So katarantaduhan po yung sinasabi na hinuli siya. Napakalinaw. Napakatarantaduhan talaga. Kasinungalingan ng PNP na nahuli siya. Kasi may final na na usapan nung Sabado, di ba? Nagmamagaling tong PNP. Di ba? Sabi ko sa inyo ang kasinungalingan mahirap pagtakpan yan. Kahit pagbalibaligtarin mo istorya, hindi mo matatakpan yan ng gayaan-gayaan laang. Di ba? Malabo yan, mga kaibigan. Basta kung ano yung totoo, doon tayo. Kasi magsisinungaling pa kayo, nabubuking kayo tuloy. Kasi hindi pa pwedeng walang pipiyok at magsasabi ng katotohanan. nag-uusap at ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakaalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun at medyo nag-iingat si Gob, mag-iingat siya. Sabi hindi daw nasabi yung location kung asaan si Pastor, pero doon susunduin o doon na makikipagkita. Tanong. Sige nga tanong nga Tanong lang. Kung nasa loob si Pastor Kibuloy, bakit siya susunduin? Di ba pagka sinundo ka, kasi ihahatid ka doon sa lugar na pagliliparan, which is nandun sa likod ng KOJC. So common sense, sinundo siya somewhere. Not sa loob. Alam naman, sinundo pa siya doon sa loob. Doon lang, umawid ka na lang. Ba't pa kailangang sunduin dyan? O kung nandiyan ka. Kasi remember, ang location ng aeroplano na pagsasakay niya, halos nandun din. Tapos sa likod lang ng KOJC. So ibig sabihin po nun, doon din ang daan nun. So ba't ka susunduin kung nandun ka din? Mali. At saka, mantakin mo, lulusob ang sundalo doon sa loob. Ang dami-daming PNP. O di baka isipin pa ng PNP na nangingialam ang sundalo. Tama, mali. Di ba? So ibig sabihin, talaga may pinanggalingan si Pastor. Malinaw sa malinaw. Ano lang, sila na ang nag-facilitate yung Board of Directors ng QGC. Okay, sir, can you give us, kailan po nag-start, nag-contact si Attorney Torion for that, you said, negotiation? Nag-start po ito nung August 30. Isipin mo, kailan siya sumuko? September 9. August 30 pa lang, may plano na. Gets nyo? So, eto senaryo. Para lang sa kaalaman ninyo. Kung may utak kayo at may common sense kayo. Kung August 30 pa lang, may senaryo na susuko si Pastor Kibuloy. At sinasabi nilang nasa loob si Pastor Kibuloy ng KOJC. Mula August, nung una nagsimula sila, hanggang ilang araw yun. Tandaan niyo nagsimula na po yung siege niyan. Buong araw na yun, naandun lang siya sa loob. Tama mali. All throughout that time, nasa loob lang si Pastor Kibuloy. Hindi nyo mahanap-hanap. Inalughog nyo na lahat yan. Binutas nyo na lahat. Hindi nyo makita doon sa loob. Kasi tandaan ninyo, meron ng usapan. Mag-uusap na sila. Diyan na sila mag-uusap. Simula na. At parang medyo malabo kasi hesitant tayo. Hesitant ako, hesitant din yung Philippine Army. At si Attorney Torion din. Siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung decision nila. Kasi nga dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa QGC. So tayo naman sabi ko na kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to, so dapat lang siguro magtiwala yung both sides. Yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors ng POG. Gob, huwag nyo naman paulit-ulitin. Pinaulit-ulit nyo talagang Philippine Army. Pinaulit-ulit nyo pa. Hindi. Biro lang Hindi, pinaulit-ulit nyo.
Malinaw. Sa Army ha? Sa Army siya sumuko ha? Sa AFP, hindi ho sa PNP. Wala pa dyan yung, isipin nyo ha, nagkakaroon na ng usapan, doon pa lang August pa lang, at ang gusto, sa Army talaga. Okay?